Si Coach Jojo ang may-ari ng Bakalan Gym, isang simpleng bakal gym sa kanto na walang aircon, amoy kalawang at puro chok ang sahig. Sanay na si Jojo sa mga iba't ibang karakter, may mga nagbubuhat para sa forma at may mga tambay na pumupunta lang para makipagchismisan. Isang gabi, bandang 11:00 bago magsara ang gym, pumasok ang isang matangkad at maputlang lalaki na nagngangalang Gardo. Nakasuot ito ng isang oversized na hoodie, may dalang dambuhalang galon ng tubig, at mga kuko sa kamay na masyadong mahaba para sa isang nagbubuhat. "Coach, gusto ko maging monster ang katawan ko," sabi ni Gardo na may kasamang malalalim na ugong ang boses. "Abay, sige ba, kung yan ang gusto mo. Walang problema yan dito sa Bakalan Gym," sagot ni Jojo. Pinapila niya si Gardo sa bench press. Naglagay si Jojo ng 2 dambuhalang plaka ng bakal. Pero pagkahiga ni Gardo, biglang nagpatay buhay ang nag-iisang bombilya sa kisame. Ang simoy ng hangin sa loob ng gym ay biglang naging amoy semento. Sa tindi ng bigat ng bakal, biglang nag-iba ang anyo ni Gardo. Ang kanyang mga balikat ay lumapad ng triple. Ang hoodie niya ay napunit nang sumulpot ang 2 dambuhalang pakpak ng paniki sa likod, at ang kanyang panga ay humaba, naglabas ng mga matatalas na pangil na tumutulo ang laway sa bench. "Ako, ang aswang ng gabi." Umangal si Gardo habang binubuhat ang 30 pounds na barbell gamit ang isang kamay. "Lalamunin ko ang laman mo, Coach." Napasandal si Coach Jojo sa water dispenser, pero imbes na tumakbo, sumigaw o maihi sa shorts, biglang uminit ang ulo ng coach. Kinuha niya ang kanyang pito at hinihipan nito ng napakalakas. "Hoy Gardo! Anong form yan?" Sigaw ni Coach Jojo habang dinuduro ang aswang. Napatigil si Gardo sa ere. Nakataas pa rin ang barbell gamit ang pakpak niya. Anong form mo, Coach?" Ay, tingnan mo, yung likod mo naka-arch. Wrong form yan. At bakit mo ginagamit yung pakpak mo sa pagbubuhat? Isolation workout to, Gardo. Para sa chest, hindi para sa wingspan mo. At look at your grip. Masyadong malapad. Ibaba mo yung leeg mo. Baka ma-injury ka pa. So, magre-reklamo ka sa pananakit ng likod mo pag kagising mo sa sementeryo. Sermon ni Coach Jojo habang inaayos ang sando niya. Namilog ang pulang mata ng aswang. Biglang lumiit ang pakpak nito at dahan-dahang ibinaba ang barbell sa rack. Napakamot ito sa ulo. Si Gardo ay isang aswang na na-pressure sa body standard ng modernong panahon. Dahil puro matitipon ang biktima niya sa kalsada ngayon, palagi siyang natatakasan tuwing nangangaso mag-isa sa gabi. Kaya napilitan siyang mag-enroll sa gym para magkaroon ng gains at hindi mapag-iwanan ng ibang mga halimaw. Coach, pasensya na po. Nadala lang po ng emosyon." Mahinang sabi ng aswang habang bumabalik sa anyong tao nito. "Pasensya na, Coach. Nahirapan kasi akong humabol sa mga fitness influencer na tina-target ko sa gabi. Ang bibilis kasi nila tumakbo, tapos yung cardio nila parang hindi sila nauubusan." "Ganon talaga. Walang shortcut sa pagiging halimaw kahit na isa ka pang aswang," sabi ni Coach Jojo habang tinatapik-tapik ang balikat ni Gardo. "O sige, dahil aswang ka, mag-protein diet ka na lang. Bagay sa yung ilaw na baka, pero walang gagamit ng pakpak sa loob ng gym ha. Baka matamaan yung electric fan. Papabayaran ko yan sa'yo." Mula noon, naging masipag na member si Gardo, at tuwing may bagong nagrereklamo na mabigat ang weight sa Bakalan Gym, tinuturo ni Coach Jojo ang sulok. "Magsumikap ka, Paps, kung gusto mong lumakas. Yung aswang nga doon sa gilid, nakaapat na set na ng deadlift. Hindi nagrereklamo. Ikaw pa kaya?"